Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko Pasa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may kilala ka bang taong palaging malungkot sa dami ng problema? Lagi na kasi mangot. Ikaw, gusto mo bang sumaya pero parang walang dahilan para sumaya? Good news, mamaya po pag-uusapan natin. Ano na mga dapat malaman at gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan? Sa ating episode na Sasaya at sasaya ka rin. May kanta nga po, bagay na bagay sa topic natin ngayon. Ito yun. Kay tagal mo na malungkot at sasaya ka rin. Sasaya at sasaya ka rin. Alam niyo po yun, ano yan? Oh, ganda, no? Yan po ang ating theme song sa araw na to. Sasaya at sasaya ka rin. Ika muna, parang babalik at Babalik. babalik. Hindi, parang po natin. Babalik ka rin sa kaligayahan o saya. Yan. Okay, game. Tuloy na. Ganda yan. Pag-uusapan din natin ang mga prinsipyo to make a difference in the lives of others. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po at nagpapasalamat kami sa inyo lahat na patuloy na sumusubaybay sa programang Tulong Ko Pasa Mo Global. At syempre, magsha-shoutout lang ako sa mga kasama natin sa Operation Blessing. Sila Gigi Endaya, sila Romy Panopio, sila Iko Gonzales, at kasama si John Tan. At marami pang iba, si Joven. Hello, hello. So, shoutout lang dahil alam namin napakatindi ng inyong mga mission dito sa Los Angeles, California. Okay, simulan po natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea, or in this case po, one story can change your life forever. Ano pag-usapan natin kwento ngayon? Ang tulong pampagana natin tungkol sa matigas na ulo ng bata. So, hard-headed na bata. Alam niyo po, may isang mayamang negosyante na masyadong nag-aalala sa kanyang nag-iisang anak. No? Kasi itong anak na to, lumalaking masama ang ugali. Swail o kaya spoiled brat. Yan. So, ginawa niya, humingi siya ng tulong sa isang wise old man. So, nakita may dalawa, yung bata sa kay wise man. Correct, nakita na sila nung anak at saka nung mayamang negosyante. Nagpunta sila sa bundok na maraming halaman at puno. So, pinakita ng wise man ang isang maliit na halaman. At sinabihan ng bata na bunutin ito. Siguro maliit na halaman, pinunod po ng bata. So, madaling nabunot ng bata ang halaman. So, patuloy silang naglakad at may nakita silang mas malaking halaman. So, mas malaki ng konti. Okay. Oo, at sinabihan ng bata na, sinabihan nung wise man. Yung bata na, bunutin mo ito. Pinunod po yung halaman. Nangyari. At syempre, nabunot pa rin ng bata ang halaman. Hindi nagtagal, ay may nakita silang maliit na puno na to, hindi na halaman. At sinabihan ng wise man ang bata na, bunutin mo ito. Ay, naku, medyo nahirapan ng bata. Pagkatapos ng ilang sandali, nabunot din ng bata. Maya-maya ay may nakita silang mas malaking puno. Malaki na siguro sa bata. Okay. Oo, at sinabihan ng wise man ang bata na, bunutin mo ito. Pero kahit anong puwersa ng bata, ay hindi ito mabunot. So, tumingin ang wise man sa bata at sinabi, ganyan din ang nangyayari sa mga maganda at masasamang ugali. Siguro po. Wow! Siguro talaga, ano matututunan naman yan? Napakaganda po. Makinig po kayo mabuti. Baka magamit nyo sa sarili nyo o magamit nyo sa mga anak nyo at apo nyo yung pag-usapan natin. What can we learn? That's number one. It's hard to get rid of bad and good habits. So, isipin niyo po hindi lang po bad habit ang hindi mahirap tanggalin. So, gaya po nung sa bata, pag dumating na po sa puntong yung habit mo ay medyo bata pa, maliit na puno, madaling tanggalin, maging baguhin. Pero pag ang habit mo, tama ang mali, medyo malaking puno na, ang hirap na po bunutin niya. Pwedeng mabunot siguro, pero pagkatagal-tagal, mangangailangan ng maraming lakas. Ganun din po sa ating buhay. Kung meron tayong masamang habit, at nakalakihan na po natin, at malaki na tayo, ang hirap baguhin niya. Kasi naman yung habit na yan took years to build. Diba? Do not take a day to change. Hindi naman kailangan isang araw lang matatapos. Take note, we're talking about good and bad habit. May mga pagkakataon naman, pag may good kang habit tinuro, mula bata, lumaki. Pag matanda na po siya,
kahit anong impluensya ng mga tao nakapaligid sa kanila, hindi matilag Kaya po pala- yung good habit na Kaya yan. pala ang sabi, train up a child, di ba? Yes. The way he should go. And when he's old, he will not depart. Kaya po napaka-importante sa ating mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola. Train po natin mga anak natin, bata pa, turuan natin ng tama para paglaki nila, kahit makalabas na sila sa bahay natin, pumunta na po sila sa ibang lugar, dala-dala po nila yung magandang habit na kahit anong hila at tanggal po ng Hindi mabunot. Hindi mabubunot. Bakit? Naturuan natin eh. Pero kung bad habit po yan, hindi natin tinuruan, Ganun din. ang hirap po baguhin yan kasi nga po magiging malaking. May paalala nga si John Canfield, di ba? Sabi niya, good or bad habits always deliver results. Yung bad habit will result bad things. Yung good habit will result good things. Kaya po, bata pa lang, turuan na po Turuan natin na. ng tamang habits ang ating mga anak. At Number 2, we are what we repeatedly do. Excellence, then it is not an act, but a habit. Sabi niya ni Aristotle. ibig sabihin po, ano daw yung paulit-ulit nating ginagawa, yun ang magiging tayo. So kung may paulit-ulit tayong magandang ginagawa, ito'y produce excellence po sa buhay natin. At saka yung excellence na yun, eh hindi daw yun act. Mhm. It's a habit, Habit kasi yun. paulit-ulit. Pero pag may paulit-ulit po tayong ginagawa na mali, magiging siraan din po sa buhay natin. Kaya po yung tama, paulit-ulit natin gawin yung mali, huwag na natin gawin. Number 3, bad habits, easy to develop and hard to live with. Good habits, hard to develop and easy to live with. Yeah, so yun po. Pag may bad habit ka daw, ang daling gawin. Oh. Okay. Pero masisira ang buhay natin yan. Yung buhay natin sa bad habit. Pero pag good habit, parang ang hirap gawin. Pero magpapaganda po ito ng buhay natin. Kaya po, bata pa lang talaga ituro na po natin. Kung minsan, mahirap gawin, pero kailangan gawin dahil ito po yung magiging pundasyon ng buhay ng ating mga anak. At Kaya kung gusto mo ng mas maganda naman na habit, medyo mahirap-hirap. Habit to exercise, habit to wake up early in the morning. Sabi nga, it takes 21 days to create a habit, di ba? Pero napakahirap minsan, pero mas madali. so, number 4, natututunan natin ito. Bad habits are like a comfortable bed. Easy to get into, but hard to get out. Totoo po yan. Ang isang bad habit daw, para po napakasarap po kamayan. Mapulugan. Oh. Ang daling humiga. Pero ang hirap tumayo. Pag natuto na po ang ating mga anak, o po maski tayo, gumawa ng hindi magandang bagay. Dahil madaling gawin eh. Madaling Oo. simulan, madaling gawin. Ang hirap umalis dyan. Kaya nga po, hindi pa nagiging malaki ang puno, hindi pa matinding habit na nangyayari sa buhay natin. Bunutin na. Tanggalin na po natin, sarili natin sa kamang yan, para gawin po natin. Number 5, ito'y galing kay Ogman din, no? Sabi niya, good habits are the key to all success. Bad habits are the unlocked door to faith. Ano po kasimple po ang buhay. Pag nakakita po kayong tao matagumpay, malaki po posibilidad na maganda siya habit na ginagawa niya sa buhay. Pag nakakita po kayo ng tao na magandang buhay, malamang po meron po siyang ginagawa na hindi po maganda kaya hindi maganda. At saka medyo matindi kasi parang hindi naka-lockdown yung pintuan papunta sa faith. Nako, sana marami tayong natutunan at i-apply natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mag-Global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mag-Global, Vic Garcia po. At Abeling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. At ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin magumanda ang buhay nyo continually, bibigyan namin kayo ng mga tips na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal. At syempre, para mas gumanda ang buhay, Earth Baby presents words of encouragement from the reigning 2024 Universal Woman and Beauty Queen na si Maria Gigante. Let's watch this! Para mas gumanda ang buhay, our quote for today is the greatest glory in living lies not in never failing, but in arising every time we fall. And that's from Nelson Mandela. You know, mga kapamilya,
I tried so many times to become a Miss Philippines. In fact, that was my only dream. I just wanted to wear the Philippine sash across my chest and compete, not even win. I joined Binibining Pilipinas, Miss World, and still went home with nothing. But then one day, I had the opportunity to join Universal Woman. When I thought I had already aged out of pageants, but I believed in their principles. I believed in inclusivity, in women empowerment, and in sustainability and a positive social impact. So I joined once again. I only had 2 weeks to prepare, but I thought to myself, I prepared for this my whole life. I went and I won. I became the first candidate to represent the Philippines and win. And I didn't just get to do it for myself, I got to do it for our whole country. I felt the support of every single Filipino with me, and I'm so lucky that we got to make history. Once again, this has been Maria Gigante, reminding you that the greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fall. That's by Nelson Mandela. And by the way, if you still have that dream, if you share the same dream or maybe a different one, I want you to try and give it one more shot. So to everyone who's dreaming of being a beauty queen, I want to invite you to join Universal Woman or to become our national director, which means that you are in charge of selecting every nation's candidate that they will send to the international competition. And who knows, you could be the next Universal Woman. For your questions or concerns, please contact the information on your screen. And I hope that our quote for today has helped you. If nakatulong ito sa inyo, ipasa nyo na lang sa iba. Thank you so much, Maria. Until next time. Ay, by the way, sa mga nangangailangan ng mga produkto para sa mga bata, sa mga baby, pwede po kayo bumili ng Earth Baby products sa Amazon. Hanapin nyo lang po Earth Baby. These are organic products po. Napakaganda. Na hindi po sisira sa kalusugan ng ating mga anak at babies. At meron din silang website. So, pwede kayong dumiretso sa website ng Earth Baby. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon ang principles to make a difference in the lives of others. Diba, sir, lahat tayo may kakayanang gumawa ng mabuti sa buhay ng iba. At hindi natin kailangan maging mayaman or sikat to make a difference. So, minsan nga po, a simple act of kindness or a word of encouragement or a simple act of service. Hindi po kailangan pera, hindi po kailangan palaging pera, can transform someone's life. Pwede pong magpaganda to ng buhay ng kahit sino. Oo, at mismo ang Diyos, di ba, nag-set ng example of making a difference, di ba? Loving, serving, and sacrificing for others. Sabi nga ni Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. So, tuturuan po namin kayo ng mga prinsipyo ng mga bagay na pwede natin gawin para maging makabuluhan ang ating buhay sa ibang tao na kahit wala tayong pera. Kung may pera, mas maganda. Okay? Pero kahit wala tayong pera, we can make a difference on the lives of the people around us. Number one, love as God loved. No? Sabi nga, love is the greatest force that can change lives. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Love and kindness are never wasted. At sabi nga ni Helen James, they always make a difference. So, ibig sabihin po, matuto po tayo magmahal. Lalong-lalo na po yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Hindi po talaga. Kasi may mga tao po, kaya po hindi po sila marunong magmahal, hindi nila naramdaman yung magmamahal. Kung tayo po yung magsisimulang magmahal sa mga taong hindi mahal-mahal, baka maturuan po natin silang magmahal. Basically, you know what you're doing? You're making a difference in this person dahil minahal mo siya, maging sino man siya. Oo, kaya nga love transforms relationships at kung ano pa. So, ang application to, be intentional in showing your life sa pamilya, kaibigan, practice forgiveness, extend grace, no? Help someone. Number 2, serve with a selfless heart. Ibig sabihin nun, yung true greatness now comes from serving others. When we serve, we put others' needs before our own. Ibig sabihin po, matuto po tayong pagsilbihan yung mga taong nakapaligid sa atin. For example lang, anak, kapag dating ni tatay, handa ko yung chinelas niya. Si mami, nagbenta lang grocery, takbuhin mo, tulungan mo. So marami pong, hindi nyo kailangan lumabas ng bahay to make a difference. Kay ate, kay kuya, kay ate, kay lolo, kay lola. Pero, kung kaya nyo rin po, labas ng bahay, baka may kapitbahay kayo, nangangailangan ng tulong. Take note ha, wala kayong ginagastos dito.
Sabi nga ni Winston Churchill, di ba? We make a living by what we get, but we make a life by what we give. So, selfless. Ganda po na. Okay, number 3. Ano pwede natin gawin? Speak life and encouragement. Napaka-importante po. Again, walang pera to, pero Oo. makakatulong na malaki sa iba. Kasi yung words have the power to heal or destroy. So, choose to speak life and encouragement. So, ibig sabihin po, every time you see somebody, may makita kang pangit. Pero makita kang maganda, bakit sabihin, ganda ng buhok mo, ganda ng mata mo, ganda. Find something to say that will enlighten and brighten the life of somebody. Be intentional. Sabi nga ni Mother Teresa, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Yan po ako hanga-hanga sa asawa ko. Every time pupunta po kami sa mall, o kaya sa grocery, yung nagpipipintot ng grocery, uy, ang ganda-ganda ng buko. Kaya, punta kami sa coffee shop, kahit sino po yung makita niya, she will always find something beautiful to that person at nakikita po yung ngiti at saya ng tao, binigyan niya ng coffee. Number 4. Be a light in darkness. No? We are called to be a reflection of God kasi in the broken world. So ito po, mapapansin nyo, may mga pagkakataon po, may dalawang magkaibigan kayo, mainit na ang usapan. Pag hindi mo pa pinigilan, baka makaaway. Bigla mo siya, ay! Kape tayo, punta tayo rito, may masarap na ice cream dito. Ang purpose mo nun is medyo mabitawan ng konti yung samaan ng loob, yung galit. Anong ginawa mo? You make a difference. Sa lagay na mag-away na kaibigan mo, ano lang ginawa mo? Renate mo lang yung pag-uusap nila, nabawasan mo. And how to be a light, be a role model. In your workplace, share your testimony, live with integrity. Number 5. Be generous with what you have. Ito, medyo, may kuha na to ng konti, may mawawala na sa'yo. It's either in kind or in money. Oo. Okay. Pero hindi lang naman pera. Pwede natin ibigay, pwedeng talent natin, yung time, resources, pwedeng mag-bless ng ibang tao, pwede kang mag-volunteer. Kaya po, may mga pagkakataon po, kung may pera kayo, donate kayo sa mga magagandang organisasyon na tumutulong sa iba. Kung minsan naman po, wala tayong pera, pero nangangailangan po sila ng volunteer, iba, tutulong sa pag-distribute ng mga dapat i-distribute. O yung sa mga soup kitchen, yung magsasalong po yung soup, mag-serve po sa mga mga nagugutom. Meaning po, wala tayong excuse to say na, we cannot help dahil wala kaming pera. Because there's so many ways to help and make a difference without spending. Pwede ka magturo, teach a skill to someone who are support community outreach programs. Number 6. Listen with compassion. Ayan! Minsan, the best way to help is simply to listen. Di ba? Wala kang ginawa, pero nakinig ka lang. May mga tao po kasi na talagang sa bigat po ng kanilang nararamdaman, gusto po nilang sabihin, share ang kanilang nararamdaman. I-unload. Yun lang po, i-unload. So, wala yan. Somebody, for example, tatawag sa'yo, pare, kakain tayo sa labas, o kaya kape tayo. Bakit? Wala lang, sasabihin lang ko sa'yo. Umuo ka! Pulang kayo! Kahit ikaw pa magbayad ng kape. At kung minsan wala kang ganong sasabihin, makikinig ka lang kasi gusto niya lang po ma-release yung nararamdaman niya. You made a difference already. Dahil nabawasan po yung sama ng loob at sakit sa puso ng tao at o kaibigan nakausap. Number 7, stand for the truth. Ito, Stand. pakinggan nyo ito mabuti. Oo, kasi we are called to defend the weak and stand for righteousness. So, learn to do right. Seek justice, defend the oppressed, sabi ng Book of Isaiah. May mga pagkakataon po, natingin nyo, alam nyo yung mali at tama. At alam nyo, pag meron ng gagawing mali ng mga taong nakapaligid sa inyo, at alam nyo, makakasira to sa buhay ng ibang tao. May mga pagkakataon po, yung tatayo ka at tatayo ka sa iyong paniniwala. At sasabihin mo na naman mo, kung minsan may makasumama doon. Pero, yung pagtayo mo to what is right and what is true will make a difference to the people around you. So, panalangin nyo mabuti kung kailan nyo gagawin ito, but sometimes, you need to do it. Number 8, mentor and disciple others. Kumbaga, mag-invest na tayo sa buhay ng iba through guidance, through leadership, no? At marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-lead, di ba? Lead ng mga study, di ba? Mentor young people around. May mga pagkakataon po tayo po, edad na, for example, tatay ka na, o lolo ka na, pero magaling kang dating karpintero. So, turuan mo yung Mentor. kapitbahay mo, turuan mo yung pamangkin mo. Okay, retired ka na, pero magaling ka sa accounting. Turuan mo yung mga nasa tabi mo, o magpapay, na ganito magpapay, bigyan mo ng tips. Kasi meron kang skill na wala iba. Whatever skill you have, can you use it to help others? Number 9, pray for others. Alam niyo ba, prayer is powerful. Akala mo lang wala ka dun sa taong yun, pero you're making
That's one of the best thing you can do. One of the easiest, but the best thing you can do is when you don't need to go to a place, you don't need to go to that person at home. Pagpanalangin mo, pamangkin mo, pinsan mo, nanay mo, tatay mo, and you do it as regular as possible, the impact of that prayer will be so great to those people who pray to you. Pray for the sick, for the lost, for the broken. And number 10, lead by example. Kasi our action speaks louder than words. So set an example. You're making a difference, di ba? Kumbaga, gusto mong yung taong yon ay magkaroon ng heart of volunteerism, di ba? Mag-volunteer ka para makita nila at gayahin ka. Ganun lang po. Ibig sabihin po, pag meron ka alam tama ginawa mo, habang ginagawa mo yun, alam mo, nakakatulong ka sa mga tao nakapaligid sa'yo. Siya nga ginagawa niya yun. Siya nag-volunteer, siya tumutulong. Kahit wala nga siyang ganong kita, wala ganong pera. Alam mo po, maraming tao na ganun din na siya kusyon. Kukumpehin ka. That's what you can do to make a difference. At syempre, small actions lead to big change. So let's make a difference one person at a time. And speaking of difference, nako, please support po ang Operation Blessing. Isa po itong humanitarian initiative ng CBN that assists individuals and families na affected pa rin ng wildfire sa Los Angeles, California. Alam niyo po, namimigay sila ng mga boxes na puno ng groceries, emergency meal kits, sa mga hygiene kits. So we encourage you to make a difference by Volunteering. Ibig sabihin po, pwede po kayo mag-volunteer. Tumulong po sa amin sa Operation Blessing. Mag-repack po ng mga goodies na pwede nating pamigay. Kasi napakadami po ito. Hindi po ganun kadaling mag-repack po nito mga bagay nito. So kung libre po kayo, may oras kayo na medyo hindi ginagamit, please follow. Oo, sa Saturday, sa Monday, sa Tuesday, yung QR code po will be displayed on screen for you to sign up and participate. Ibig sabihin, kung may cellphone po kayo, pipicturean nyo lang po, ilalabas po yung link, ipindutin nyo, doon po, pwede na po kayong magpa-schedule kung kailan kayo pwede para makatulong po sa pagdidistribute at pagpapak nitong mga goodies. For more information, panoorin natin. Hi, I'm Evelyn Garcia of Tulong Ko Pasa Mo Global. And of course, we're here right now at the warehouse of Operation Blessing. You know what? You can contribute and make a difference in the lives of many people. We're here right now helping to repack all this food. This will be given away to those who are affected by the wildfire in Los Angeles, California. So we'd like to invite you, please. I'm gonna post the link below on how you can volunteer. We will be here and hope to see you. So if you're free Saturday, the whole day, or Monday or Tuesday, we'll be here to see you. So let's help each other and let's make a difference in the lives of people. God bless you. Maraming salamat at sana po'y maging kabahagi tayo to make a difference in the lives of others. Kita-kita po tayo. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa Tulong Dagdag Kaalaman, pag-uusapan natin ano mga dapat malaman at gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan. Nagbabalik pa po ang tulong ko pasa mo. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, halos lahat ng tao ngayon ay gusto sumaya, tama? Kung Yes! ano-ano at kung ano-anong sinusubukan na ng maraming tao para sila sumaya. Pero marami pong tao, hindi pa rin masaya. Oo, may mga nagsasabing kapag marami daw siyang pera, sasaya na siya. Pero lahat ba ng may pera, masaya? Pag-isipan niya At mabuti. lahat ba ng walang pera, malungkot? So, ibig sabihin, baka hindi lang po yun ang dahilan para sumaya. Sabi naman ng iba, kapag ikaw ay nakapag-asawa na, Sasaya na daw siya. Pero lahat ba ng may asawa, masaya? At lahat ba ng walang asawa, malungkot? hindi rin naman po. Kaya po, baka hindi ito naman yung tunay na dahilan para sumaya ang isang tao. Eh, sabi naman iba, kapag nagkaroon na ng sariling bahay, Nako! sasaya na daw siya. Pero lahat ba ng may sariling bahay, masaya? At lahat ba ng walang sariling bahay o nangungupahan lang, malungkot? Eh, kilala nga po ako na magkaroon ng sariling bahay, nalungkot. Dahil ang laki pala ng babayaran niya buwan-buwan. So, hindi po yan lahat ng nagpapasaya lang sa tao.
Yung iba naman, pag nakatapos na daw siya ng pag-aaral, o nakatapos na yung mga anak niya ng pag-aaral, sasaya na daw siya. Kayo, karamihan sa inyong mga anak nakatapos na. Saya pa kayo. Ito yung kapag, at marami pang kapag. Sa totoo lang po, ano ba talaga ang nagpapasaya sa atin? Napaka-importante po natin pag-usapan yan. Kasi marami na po tayong na gusto na po nakuha natin, ilang araw sumaya tayo, pero after a while, hindi na. Kaya ito po, pag-uusapan po natin yung mga bagay na At bago tayo magpatuloy, meron lang kaming itatanong sa inyo. Ikaw, habang pinapanood mo ang programang ito, at may lumabas na genie sa harap ninyo ngayon, o malamang dyan sa hinihigaan mo, di ba? May isang kahilingan na tunay daw na magpapasaya sa iyo. ano kaya ang hihilingin mo kay Jim? So, yung pag-uusapan po natin sa araw na to, ano po yung isang bagay na tunay na magpapasaya sa iyo? So, anong gagawin natin ngayon? Pag-uusapan po natin yung mga bagay na tunay na magpapasaya. At ano-ano yan? Ayan. So, minsan parang sinasabi natin, di ba, malamang sasagutin nyo, sana yumaman ako. Oo, o kung may parang beauty pageant naman, ang tanong ang sagot Peace mo. on earth. Peace Yan, on nadinig earth, nyo na ba di yan? ba? Sana magkabati na sila ni tatay, ni nanay, ni ate, ni kuya, ni lolo. Yan ang mga sana So, yun ang mga hiling kay Jeannie, di ba? Sana gumaling na daw yung kapatid, sana umayos na daw ang buhay ng anak, ng apo, ano pa? Sana yumama na kami, ako, para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Yan. Oo, sana dumami na daw ang pera para mas marami daw siyang matulungan. Sana magkaroon kami ng malaking bahay o maraming pera para guminhawa ang pamilya ko. Oo, at Alam niyo po, kung iisa-isahin natin lahat ng hiling nyo o pwede nyong kahilingan at mga kahilingan na banggit namin, pag-aralan niyo po din, natin po din, isang bagay po ang ating mapapansin. Halos lahat ng ating kahilingan ay hindi lang para sa atin at mas marami dito para sa ibang tao. Isipin niyo, gusto kong kumita ng maraming pera para sa pamilya. para sa pamilya. Pag-isipin, gusto ko kung magkabati si nanay si tatay, hindi sa'yo yun. Oo. Okay? Gusto ko ng peace on earth. Ano po ibig sabihin nun? Isa po sa tunay na sikreto sa pagiging masaya Ay para sa iba. ay hindi para sa atin, pero para sa iba. Oo nga, ano? Kasi parang kung iisa-isahin mo, di ba, sana magkapatid na sila, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si nanay. Para sa ibang tao yun, sana gumaling na yung kapatid. Oo nga, no? Sana umayos na ang buhay ng anak ko, ng apo ko, para nga sa iba. Sana yumaman para magbigyan ng mas magandang buhay. Sana dumami ang pera para maraming matulungan. Kung mapapansin mo, para nga sa iba, no? So, gusto lang po namin patunayan na ito. Ang tunay na kaligayahan ay normally nangyayari. Tunay na kaligayahan pinag-usapan natin, nangyayari kapag nakapagpasaya tayo ng iba. Yes. Kaya po ito ang payo namin sa inyo. Sa mga malungkot at hindi po sumasaya, huwag niyo po kakalimutan na. Kung gusto mong tunay na sumaya, magpasaya ka ng iba. Ulitin ko po. Kung gusto mong tunay na sumaya, yung tunay na kaligayahan, magpasaya ka ng iba at promise po, ang iyong kaligayahan ay magiging pangmagayahan. Yes. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano dapat malaman at gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan. Sa ating episode na, Sasaya at sasaya ka rin. Yun po ang panalangin po namin na sa mga malungkot o pamisa-misa sumasaya, sana sumaya po talaga. Sasaya at sasaya. So meron po kaming ilang mga tips na pwede niyong gawin para sumaya. Number 1 tip. Apply the golden Ano yun siguro? Nadinig yun yung golden. Kumisa, ano nga ba yun? Papaalala po namin ang golden. O, di ba sabi doon do unto others as you would have them do unto you. Sa Tagalog, para daw po tayo sumaya, gawin daw po natin yung gusto mong gawin sa'yo ng iba, gawin mo sa iba. Pag ginawa mo daw ito, sasaya ka. Bakit? Kasi po, may gusto kang gawin ng iba sa'yo. Bakit? Para sumaya ka. Oo. So, pag gusto mong sumaya iba, yung mga bagay na gusto mong gawin sa'yo, Yun ang gawin mo. gawin mo sa iba, ay malamang sasaya. Kaya simula ngayon ha, mag-isip ka ng mabuti. Mag-isip-isip ka, pag-isipan mo mabuti kung ano-ano ang mga dapat mong gawin sa ibang tao para kasumaya. Tapos, Diba? ano-ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa'yo ng iba, para ka sumaya. So ito, gawin mo na ngayon sa iba, yung mga gusto mo, sasaya ka at sasaya ang iba. Yun ang maganda. Diba? Ito, example lang, diba? Kapag may maganda kang ginawa, diba gusto mong pasalamatan ka? Yan. Diba? So, ano gagawin? So- Pag may magandang ginawa sa'yo iba,
magpasalamat ka. Oo. Ang nakakainis po kasi kaya po nahihirapan po tayo. Diba? Ano ba naman yan? Binigyan mo na, galit pa. Diba? Ikaw, nagpasalamat ka kaya. Yan. So, dahil ayaw mo po nun, ayaw mo hindi nagpapasalamat, ikaw magpasalamat. Makikita mo sa saya. Oo. So, malamang sasaya ka. Ito naman, sasaya ka kapag may nanghiram sa'yo, gusto mo susole. Yeah. Diba? Kumuha ng ballpen at kung ano-ano hindi sinoli sa dating lugar. Di ba? Di ba? Ayaw Galit mo. ka. So, para sumayang iba, ito gawin mo. Pag may hiniram ka, soli mo. So, ito, isipin mo. Meron ka bang hiniram? Pag-isipan mo. Kung di pa na isusoli, isoli mo na. Soli mo Because na. yung pagsasoli mo, magpapasaya sa iba. Eto pa, kapag may nangutang sa'yo, Hmm. malamang sasaya ka kapag nagbayad sila. Tama. So, Oo. ganun din po. Para sumayang iba. May utang ka ba? Magbayad ka na. Para sumaya naman yung pinagkakakutangan. Napasin niyo po yung po ibig sabihin na golden rule. O kapag may nagkamali sa'yo, Hmm. malamang sasaya ka kapag humingi sila ng tawad. Tama. So, Diba? application. Oo. Meron ka bang nakasamaan ng doon? Meron ka bang nagawang mali sa iba? Hindi ka nagsuli para sumaya sila. Nakikita niyo po ibig sabihin, ito po yung maraming tao po ngayon kaya malulungkot, may kasamaan ng loob. Isang sorry lang naman po dapat nagkagawin. Tapos isang samaan ng loob. Kaya lang, Oo. ang tataas po ng pride niyo. Oo, Kaya ito ganyan pa. nangyayari sa inyo. Kapag may nangako sa'yo, Nako, malamang sasaya ka kapag tinupad ang Ayan. mga pangako. Diba? application. Tuparin mo rin. Nangako ka ba? Gawin mo. O kapag may special occasion, Christmas, birthday, Valentine's. Valentine's, Mother's Day, Yeah. ano pa, anniversary, Ayan. naku po. Ano pa? Malamang sasaya ka kapag naalala ka ng iba. So, hindi naman kailangan po magregalo. Simple text, simple message. Pero kung may regalo, may flowers, may chocolates, may pansit canton, may pansit beer. Ano ba? Masaya. So kapag may mainit ang ulo mo, at wala ka sa kondisyon, malamang sasaya ka kapag Ininawa ka ka ng iba. Di ba ganun, may mga pagkakataon na, di ba pagka talagang alam mo, wala ka sa sarili. Tapos, sasabayan ka pa ng asawa mo, sasabayan ka pa ng nanay, kapatid mo, di ba nakakagigil? So, parang gumanda po ibang, Gawin mo nakita sa kami ito, iba. unawa. Eto, kapag gutom ka, malamang sasaya ka, di ba, kapag may nagpakain So, sa'yo. magpakain ka. Napasin niya, ganda rin po ng mga ano. Kapag nagsasalita ka, malamang sasaya ka kapag nakikinig ang iba, hindi yung nagsasasat sa kasabay mo. Ano ginagawa niyo, natutuwa po kami dahil nakikinig kayo. At kapus ka, halimbawa kapag kapus ka sa pera, malamang sasaya ka kapag may tutulong sa'yo. So, pautangin mo, o bibigyan mo ng pera. Oo. Kapag ginawa mo ito sa ibang tao, malamang sasaya at sasaya ka. Sasaya rin din ng mga tao. So, huwag kalilimutan, kung gusto mong sumaya, Magpasaya ka ng iba. Sa aming pagbabalik, itutuloy namin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko. Pasa mo. Huwag Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo Global Vic Garcia Pumali. At Abeling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay dahil muna tayo sa musical hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Hey, just a little reminder. Wash your hair with cool, cool water. Stop washing your hair with that hot temperature. Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool. Oh, cool. Wash it cool. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. You can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano dapat malaman at gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan.
sa ating episode na Sasaya at sasaya ka rin. Okay, reveal po muna tayo. Okay, tip number 1, apply the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. Pag may kinuha ka, isolid mo. Kapag nangutang ka, bayaran mo. Kapag nangako ka, gawin mo. Kapag nagkamali ka, umi ka ng so. Yun po, napakasimple. Masaya. Number 2. Number 2, ask what will make them happy. Ito, ang ganda po nito. Ask what will make them happy. Siguro tatanong nyo, bakit? Papaliwanag pa natin. Kumbaga, tanungin mo ang mga taong mahalaga sa iyo kung ano ang dapat mong gawin para sila ay sumaya. Kasi kung minsan, yung nagpapasaya sa atin, nagpapalungkot sa iba. Balikan po natin yung step number 1. Do unto others what you want others to do to you. Tama po yun. Oo. Kaya lang po, may mga pagkakataon, iba yung personality, iba yung ugali ng asawa natin, nanay natin, tatay natin, sa atin. At kung minsan yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nagpapalungkot sa iba. Sample lang po. Kami po mag-asawa, every time pupunta kami ng mall, ako po, gusto ko po, tumitingin-tingin at ayoko may sales lady na ano po gagawin nyo, ano bibili. Ayoko po, gusto ko po mamili on my own. Masaya po ako doon na ako lang nakikilang. Ang asawa ko po, pag mamimili, gusto niya po may sales lady nag-a-assist sa kanya para pag may kailangan siya, maitatanong niya. Papasin niyo po, pareho po kayo may nagmumod. Pero iba po yung nagpapasaya sa akin. Ganun din po sa inyo. Tanungin mo yung mga mahal mo sa buhay, ano nagpapasaya sa akin? Totoo yan. Kaya mas maganda tanungin mo talaga sila eh. Kasi may mga pagkakataon kaya hindi natin napapasaya yung ibang tao dahil hindi natin alam kung ano ang nagpapasaya sa kanila. So dahil hindi mo alam anong magandang gawin, alamin. Paano mo malalaman? Itanong mo. Kasi nga po iba-ibang ugali natin. So pag ginawa mo yun, malaki po ang posibilidad ay yung palang gusto mo. Simpleng-simple. So mula sa araw na to, yun na gagawin. Ano mangyayari? Mapapasaya mo na siya. Every time makikita mo siya masaya, sasaya at sasaya ka rin. Ang challenge ko, ikaw, alam mo ba ang tunay na magpapasaya sa taong karelasyon mo o nanghuhula ka na? Yung pong mahirap po manghula. Normally, pag nanghula ka, 50-50%, tumama ka, mamali ka. May maganda O, ito naman. Tanong mo na lang. Malamang alam mo na. Ang tanong, ginagawa mo ba? Okay. Eh kung ginagawa mo, malamang masaya ka at masaya siya. Kung hindi mo ginagawa, malamang malungkot ka at malungkot din. Lalo-lalo na po sa mag-asawa po ito, napaka-importante po. Ibang-iba po ang pangangailangan ng babae at iba-iba po yung magpapasaya sa lalaki. Kaya nga po, mga mister, mga misis, tanungin mo. Ano yung papasaya para magawa mo? Kasi pinakamasakit na, ano ba naman? Ginawa ko na lahat ng tingin kong tama. Malungkot ka pa rin. Eh, kasi ginawa mo yung tingin mong tama. Hindi mo ginawa yung tingin niyang tama o yung gusto niya. Promise po, marami sa inyong relasyon, lalo na mag-asawa, mga magulang, gaganda relasyon niyo pag ginawa niyo ito. Kaya ito ang payo namin sa inyo ha. Sa linggo ito, maglaan ka ng panahon. Tanungin mo sila, kausapin mo yung mga taong importante sa buhay mo. Asawa mo, anak mo, magulang mo, kamag-anak, kaibigan. Ano kaya magpapasaya sa At gawin mo. Kaya din na. Tanungin mo. At kung pwede po, mas maganda, isulat mo. Okay. At promise po, gaganda ang buhay niyo. Pero kung minsan po, linawin lang po natin ha. Pag nagtanong ka ng papasaya sa kanya, linawin mo, hindi kailangan pera. Oo. Okay? So, wala mo ng pera kasi kung wala kang pera, patay ka. Correct. Pero, kung marami ka namang pera, pwede na rin pera. At In kind. huwag mong kalimutan ang huling parte ng tanong ha, para hindi ka mapasuko. Baka humingi ng cellphone sa iyo yan, ng Kotse. Ako, Papay kang medyo bata ka. delikado yan. So, tinatulungan lang namin po. Pero kung may budget ka naman, mas maganda gawin mo. Pero isulat mo para hindi mo makalimutan. Tapos gawin mo yan. Ganda po, ito po napaka-importante. Kung minsan po, takang-taka tayo bakit yung boss natin, parang tayo gusto, hindi tayo pinopromote, lang taon na tayo. Okay na. Kung gusto mo gumanda ang relasyon nyo at sumaya ang boss mo, tanongin mo ang boss mo sa Lunes, magpasok mo. Oo. Boss, ano ba yung tingin mo dapat na gawin para sumaya ka sa aking trabaho? Ay, isa-isa yung boss mo. Kaya naman pala hindi maganda ang relasyon nyo eh. Yung gusto niya, hindi mo ginagawa. Yung gusto mo, ginagawa mo. Tanungin mo, promise po. Baka, madagdagan ang sweldo mo. O baka ma-promote ka pa. Correct. Yung iba naman, di lang malungkot sa trabaho. May mga Naka. kaaway at kaalikan. Iba na to, di na malungkot. May kaaway, kagalit. Eh, ano ang mangyayari kapag nalaman mo ang magpapasaya sa mga kasama mo sa trabaho? Malamang. Malamang, gaganda ang inyong
magsasama at sasaya ka rin sa trabaho. At kuminsan po, kaya marami sa atin gusto na mag-resign, hindi dahil sa sweldo, hindi dahil sa trabaho. Dahil sa mga katrabaho na kung mag-uusap lang kayo, magtatanong, alam niyo po, ang dami po, hindi nyo na kailangan magpalit ng trabaho dahil naayos nyo na ang inyong relasyon. Ano naman ang mangyayari kapag napasaya mo si boss? Yan na po yung sinasabi natin nila. Baka bigyan ka ng increase, Yeah. bigyan ka ng promotion. Di ba, tagal mo na ginagawa yun, pangarap yun. Kaya ang challenge namin is ask what will make them happy. Dahil the way to be happy is to make others happy. Po yan, napaka-importante. So ito po yung mga bagay na pag ginawa nyo po ito, sigurado namin, kakaroon po ng magandang pagbabago sa inyong relasyon at sasaya. Napakaganda no, na nalalaman natin kung ano yung gusto ng ibang tao. So we can also do something. Mamaya po, itutuloy po natin ang usapan kung ano-ano ang dapat ba laman ang gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag! Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global, Vic Garcia bumalik. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw to, magbibigidaan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Imaginein mo na nasa beach ka. Ang saya-saya mo. Nagtatampisaw sa tubig. Pero ang di mo alam, biglang may malaking alon na paparating. Now that's life. One moment you're chilling, the next moment, bam! Life throws you away. Or worse, a tidal wave. Unexpected medical bills, emergencies, yung tipong kailangan mo ng tulong. Dito maaasahan ang living benefits. Your personal lifeguard. Hindi mo napapansin sa gilid, pero nandyan siya. Nag-aabang kung sakaling lumubog ka sa gastos. Pag biglang lumaki ang alon, sila mag-iila sa'yo. Alam mo lang na nandyan siya. Ganun din ang living benefits. They are there to catch you when life gets tough. They help cover unexpected costs. So, hindi mo na kailangan lumangoy papunta sa utang. So, next time na may mag-offer sa'yo ng living benefits, isipin mo na lang na parang lifeguard yan. Hindi nila gustong kuhanin ang pera mo. Nandyan sila para tulungan ka. Ito po si Gina Christie, your living benefits specialist na handang tumulong para magkaroon ka ng financial lifeguard. So don't wait until it's too late. Call or text me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, ito na. Itutuloy na po natin ang pagsagot ng tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan. Sa ating episode na Sasaya at sasaya ka rin. Pangklase talaga. Kahit ng asawa tagal ko. mo ng malungkot at sasaya ka rin. Di ba ganda? Okay, repeat tayo dyan na pag-usapan natin ngayon. Number 1. Apply the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. Number 2, ask what will make them happy. Tanong yung mga tao na nakapaligid sa iyo. So, ano may mga pwede mong gawin para sila sumaya? O, number 3 na tayo ngayon. Number 3 naman, ako maganda ito. Tell them what will make you happy. Aba, diretsa. Ano sasabihin namin? Yung ano yung magpapasaya sa akin, totoo po yun. Isa po sa malaking dahilan, bakit po hindi maganda relasyon nyo? May ginagawa yung mga tao nakapaligid sa inyo na nagpapalungkot sa inyo. Pero hindi nila alam na nalulungkot ka kasi hindi mo sinasabi. Oo, tama yun. Sabihin mo sa kanila kung ano magpapasaya sa'yo. Lalong-lalo na sa mga kapamilya mo, kasama sa trabaho, malamang at tanong nyo. Bakit? Papaliwanag po namin para maunawaan nyo. Dahil kapag alam nila yung mga magpapasaya sa iyo at ginawa nila ito, malamang sasaya ka. At kapag masaya ka, malamang sasaya rin sila. At lalo kang sasaya at lalo rin sila. Yun po isang napaka-importanting dahilan ba't marami pong relasyon ang hindi po maganda. Kasi ginagawa po natin yung mga bagay na nagpapalungkot sa iba, pero akala natin yun ang magpapasaya,
dahil di nga natin alam, hindi tayo nagtatanong at di natin sinasabi. May mga pagkakataon na litong-lito na ang mga tao sa paligid mo dahil sa palagay nila, ginawa na nila lahat ng dapat nilang gawin. Pero parang walang nangyayari. Parang di ka pa rin Diba? masaya. Di ka pa rin masaya, wala pa rin. Dahil hindi nila alam kung anong magpapasaya sa iyo. Kaya ang tip namin, Diba? sabihin mo Yes. yung mga bagay na tingin mong magpapasaya sa'yo dun sa mga mahal mo sa buhay. Oo. Pero take note, bago mo gawin yan, ang unang tanongin ha, Ani, tatay, nanay, ano ba yung tingin yung gagawin ko? Doon ka muna sa Yes, step ikaw number muna. 2. Okay. Tapos, pagkatapos nakuha mo na yung step number 2, masaya na sila. Tapos sabi ko, ano yun, gusto ko talaga tumanggap ng kasama natin. Pwede kang mag-request. Ano yun? Pwede kaya sabihin ko naman yung mga bagay magpapasaya sa akin. Para gumanda ka. Ganun po ang strategy. Pag ginawa nyo po yan, lalo na po sa asawa nyo, mga kapamilya nyo, promise po, gaganda ang inyong pagsasama. So, gawin nyo po yan. Number 4 na po tayo. Ang ganda nito. Eto na. Tell God what will make them happy. Ulit. Sabi, so, yung una, do unto others. Yung pangalawa, ask them what will make them happy. Yung pangatlo, tell them what will make you happy. Ito pangatlo. Pangapat, tell God what will make them happy. O baka Paano yun? baka ask God, di ba? Hindi mo lang sasabihin, tanungin mo, Tell di God, ba? okay. Oo, kausapin mo ang Diyos, sasabihin mo sa Kanya ang mga magpapasaya sa mga tao sa paligid. Ang tawag po Oo, natin panalangin dito mo sila. is, ano kaya yung prayer request nila? Yes. Sample, may nanay ka, may tatay ka, lapitan mo ka, Mami, ano tingin niyo yung gusto mo ipag-pray ko sa iyo? Yan. Tapos, sa asawa mo, kapatid mo, ito maganda sa opisina. Lapitan mo yung opisina mo. Sis, may problema, ma, gusto mo mag-pray ko kasi mag-pray ako mamaya. Gusto ko pag-pray ko yung mga bagay na pangangailangan mo magpapasaya sa'yo. Yung pala po hindi ka pa nagpe-pray. Yes. Yung just the intention of telling the people around you, I will pray for you, promise po, sasaya man yun. Dahil alam nila, may taong nananalangin. Kasi alam niyo po, prayer is the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, and the most valuable gift to someone. Ganda po na, ang ganda, lahat ng tao may trial. Maraming tao, may sakit. Yes. Ito maganda, kung gusto mo talagang padama ang iyong pagmamahal, panalangin at promise mo, just the mention that you pray for them will make them happy. Wala pa pong sagot yung panalangin wala pa. Yes. Yung pala ko, sasaya na sila. And don't forget this, when you pray for others, God listens to you. So when you are blessed by God, remember that someone prayed for you. Yun po, normally po, sabi po ng Diyos kasi, when we ask, we will receive. Yes. So pag hingin po natin ng kasagutan sa panalangin sa mga tao na nagpaligid sa atin. Pero may mga pagkakataon, tayo naman po yung nakakaroon ng pagpapala. Oo. Huwag niyo po makalimutan. Kaya kapinagpala, malamang may nanalangin sa iyo si nanay, si tatay, si ate. Pasalamatan niyo sila. Promise po, magkakaroon po ng malaking pagbabago ang relasyon mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Sasaya. At kapag sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, malamang sasaya sila. At kapag masaya sila, Sasaya ka rin. at sasaya ka rin. Kaya sa mga gustong lalong sumaya, huwag itong kalimutan ha. It's nice when you pray for someone, but it's nicer if you are the answer to someone's prayer. Ganda po nito. Diba? Maganda po yung panalangin natin iba. Napasaya. Pero mas maganda po yung kung may kakayanan ka naman na maging sagot sa panalangin Maging ng answered taong prayer. yun. Bakit di ka kumapasya? May trabaho ko sa office, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi ko. Tulungan. Ikaw na tumulong. Alam mo, pag-tayo natin trabaho, pero tulungan kita mamaya. Break time, lunch time, bilis ako kumain, tutulungan kita. Pag uwi mamaya, hindi ako kumain, tutulungan kita. Answered prayer ka. May pera ka, may nangangailangan, may sobra ka naman. Ibigay mo. Correct. Ikaw na ngayon ang ginamit ng Diyos para sagot sa panalangin. Kaya sana sumaya ka na dahil gusto namin happy ka. At kapag parati kang masaya, malamang mapapasaya mo ang Ito po, sa mga nalulungkot, sa mas malaging dahilan, kaya po tayo malungkot. Masyado po tayong tingin sa ating pamilya. Kung gusto niyo po talaga sumaya, magpasaya ka ng iba, at promise po, sasaya ka. Ulitin lang po Review natin tayo sa lahat. yung ating pinag-usapan na ano-ano dapat malaman at gawin para magkaroon ng tunay na kaligayahan. Number 1. Number 1, apply the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. Number 2, ask them what will make them happy. Number 3, tell them what will make
you happy. Ang pinaka-importante po, number 4. Yes. Tell God o pray to God. Or ask God. O ask God. O pinakasimple, panalangin may mga pangailangan nila kay Lord na What? sagutin ang kanilang mga pangailangan. At sana sumaya ka na dahil gusto namin, syempre masaya ka. At syempre, lagi ng pagsasabi namin kanina, paalala namin malamang, mapapasaya ka dahil napapasaya mo ang iba. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin. At next week, marami tayong pag-usapan na tuloy magpapaganda ng ating buhay. At ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa amin sa mga dapat namin gawin para mapasaya, diba? And eventually po, sasaya kami. Pero higit sa lahat po, dalangin po namin sa bawat kilos at galaw namin ay mapasaya po namin. Gamitin niyo po kami bilang daluyan ng pagpapala sa kami. Dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen! Tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya at tumutok sa programa nito sa susunod natin. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa mundo po yung kapamilya, Tigers. Ako lang po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang